Umayos kayo. Ito ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagkakagulong senador ngayon. Para iginit ang mga kampo ni Senator Sherwin Gatchalian at Senador Alan Peter Cayetano na ang kanilang grupo ang lehitimo. Nagkatensyon pa sa Senado kahapon habang papasok sa session hall ang ilang senador at resource person sa Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Pasok! 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 Kasama ni na Senadora Pia Cayetano at Senador Robin Padilla ang 18 nagpakilalang dating sundalo patungo sa Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block. Naging tensyonado ang sitwasyon nang makasalubong si Interior Secretary John Vic Remulla. Sa huli, nakapasok ng session hall ang grupo ni Cayetano para ituloy ang pagdinig. Nagulat na lang ako na nakita ko doon si Secretary John Vic Remulla. Tinaharang ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. Itinanggi ni Remulla na sinusubukan niyang harangin si Cayetano. No, makita nyo naman wala akong kasama. Tignan nyo lahat ng video, ako lang mag-isa. Palabas na talaga ako. Palabas umano siya noon nang biglang makasalubong ang grupo ni Padilla at ng ex-Marines. Nag-usap lang kami ni Senator Win. Palabas na ako. Pagkita ko, isang dilubyong tao dumadating papunta sa akin eh. Kung hindi ko protect ang sarili ko, sa may pintuan na yun eh. Madadagadan ako. Nasa Senado raw si Remulla para tumulong sa kaayusan sa labas ng Senado dahil sa mga rally. Nakipag-ugnayan din daw siya dahil ipinatatawag ng Cayetano Block ang dating DPWH engineer na si Bryce Hernandez na nasa ilalim ng kustodiya ng BJMP na nasa ilalim naman ng opisina ni Remulla. There was a summon of the Sandigan Bayan para i-produce si Bryce Hernandez dito. Ang nag-order yung old Blue Ribbon Committee. So kanina pinakita niya sa akin na yung new Blue Ribbon Committee sumulat na sa Sandigan Bayan na they no longer recognize the request. Personally ako humingi ng tulong kay Secretary Remulla para masigurado natin na ang premises ng Senado ay laging protektado at orderly. Tinawag ng Gatchalian Block na bogus, unofficial at unauthorized ang pagdinig ng grupo ni Cayetano. Hindi ako mahilig sa mga padlak-padlak, no? Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin may mga protocols tayo for security, no? For example, kung walang hearing, di walang resource persons, no? Wala ring mga arrangements kung walang hearing, no? Kasi wala naman officially hearing today. Pinag-aaralan daw ng grupo ni Gatchalian ang pagsasagawa ng special session para aksyonan ang mga nabimbing trabaho ng Senado. Siya rin daw ang magiging presiding officer ng impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Tayo ang magpe-preside. When will this happen, sir? I have to consult with the clerk of court, no? Kung ano yung mga procedures, no? But definitely pagbukas ka lang mag-oath. Plano rin daw niya makipag-ayos sa grupo ni Cayetano. I plan to extend my hand to all the senators, no? Whether majority, minority, but of course in this case, the new minority. Ang mahirap yung panay media, I wanna reach out, etc. Pero pagkausap yung mga miyembro namin, wala kayong kaso kapag sumama kayo sa amin. Ayon kay Cayetano, panay umano ang meeting ng 11 senador ng Gatchalian Block sa Malacanang. Senator Jinggoy told the Senate media, di ba? At the right time, susunod na kabanata, ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya. At least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Git ni Cayetano, ang grupo niya ang totoo. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Ipinarating naman ni Yusek Claire Castro ang mensahe ng Pangulo sa mga senador. Umayos kayo. Unang-una, yung internal problems ng Senado, dapat sila muna ang
mag-sort out nito. Sila ang mag-settle ng anumang issues na kinapapalooban ng Senado. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News.